but they cannot influence the courts. You know, it should be independent from any political pressure. Hindi papayag ang gobyerno ng Czech Republic na makikialam si Bongbong Marcos sa di umano'y issue kay Saldico. Yan po yung ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like, i-share, pa-subscribe ng ating channel, mga kababayan natin. Okay, simulan na po natin. Or weight will it have when high-level officials from the Philippines will be coming over to request the Czech authorities to have him handed over back to the Philippines? Well, it's definitely a message, you know, for the Czech government that it's important, and there is something. It's a case that they need to have a close look, but they cannot influence the courts. You know, it should be independent from any political pressure or intentions. O ayan, sa gobyerno ni Bongbong Marcos, sa nagyayabang na mapauwi si Saldico, maibalik si Saldico, ma-extradite si Saldico sa Pilipinas, binabalaan na kayo ng Czech Republic na hindi po sila magpapa-impluensya. Hindi po sila magpapadala sa inyong political pressure para makialam at kunin si Saldico sa kanilang bansa. So, basag na naman ito, mga kababayan po natin. Ngayon, sinasabi po ng DOJ na mag-ingat daw tayo sa paggamit ng salitang pag-aresto. Kasi nga daw po, hindi naman pala inaresto si Saldico. Sabi ni Bongbong, hinuli lang. so, malayo daw yung kahulugan ng nahuli at sa arestado. Pero bahala na kayo dyan. Basta hinuli, arestado, pareho lang yan. Or anything. So it's probably necessary for the Philippines and the Czech Republic to negotiate about it, or to start the procedure of extradition to do it. But it has, you know, some limits in how it can influence the result. The Justice Secretary, the head of the Justice Department from the Philippines, will be coming tomorrow, and Like, he has bring him bring him immediately. No. immediately. So, for example, he came here, and then for him to be No. able to escort him back to the No. Philippines. It would be like No. kidnapping. No. No way. No. It's like kidnapping. So, alam niyo mga kababayan po natin, sanay na sanay po kasi sila sa kidnapping. Di ba? Kasi yan din po ang ginawa nila kay President Duterte. Kaya, may nabasa akong advice eh. Kung gusto nila pag-usapin ang kidnapping, dapat gamitin nila as advisor si Madriaga o kaya si Trillanes. Kasi magaling yan sila sa script ng kidnapping. No. Going to happen. There has to be a decision like made by the Czech authorities. One of them, like deportation, or or if he decides to go voluntarily, then it would be possible. For definitely. But I don't think that's gonna happen. Yeah, because he has been in hiding Yeah, of for course. several months. Yeah. So, but no, they will want to take him back. And if he has, then it's gonna be like a huge case here, probably. Let's do away with the word arrest, no? Let's do away with the word arrest, because arrest assumes that it's being done by the country which has jurisdiction over him, right? And the Czech Republic cannot lawfully arrest Saldico because, of course, wala naman siya outstanding warrant dun eh. The warrant exists here in the Philippines. Yan naman pala eh. So bakit nagmamayabang kayo na kaya niyong ipauwi si Saldico? Kaya niyong pabalikin si Saldico, eh wala naman palang nangyayari pag-aresto. Eh tapos yung mga Alipores ni Bongbong Marcos, excited na excited. Oh, nahuli na si Saldico, pauwi na sa Pilipinas. Alam niyo, gustong-gusto natin na mapauwi si Saldico sa Pilipinas. Pero, siguraduhin naman nila na hindi nila takutin at patahimikin si Saldico. Lalong-lalo na, no, ay yung 18 na Marines ay hindi magpapa-negotiate, hindi aatras, naninindigan sa kanilang sinasabi sa mga delivery ng pera. Siyempre yung mastermind, Bongbong, Martin Romualdez, Saldico, ito yung mga mastermind na sinasabi ng 18 na Marines. No, ano yan? Paano ngayon yan? Hindi naman pala, hindi, ano ba, nahuli, arestado. Para sa akin kasi, nahuli at arestado, pare-pareho lang eh. Nahuli ng mga pulis, na-aresta ng mga pulis. Depende lang sa nagsasalita eh, depende sa nagbabalita eh. Pero anyway, sabi nila, hindi daw arestado, pero nahuli lang. Kaya sabi ko nga sa inyo,
itong sinasabi nilang paglalunch ng fake news portal, malamang sila yung madalas na maire-report dito. Si Bongbong at ang kanyang mga alipores. Di ba? Si madalas po sila magsabi ng pambubudol or kasinungalingan sa taong bayan. Pero nasaan na itong pinagmamayabang ni Bongbong Marcos na nahuli si Saldico? At gumagawa na sila ng paraan, nakipag-coordinate na po sila sa authorities ng Czech Republic upang pauwiin sa Pilipinas si Saldico. So paano nila pauwiin si Saldico kung hindi naman aresto? At sinasabi 1 to 3 weeks daw. Sabi ni John Vic Remulla, after maaresto si Saldico, ay papauwiin na nila. Gagawa nila ng paraan na makabalik sa Pilipinas. So how come? Ibig sabihin, hindi naman pala effective ang pagsama nila or pag-request nila na ilagay sa mga listahan ng mga wanted ng Interpol itong si Saldico. So hindi pala totoo. Ngayon, sino ang nagsabi ng kasinungalingan? So ibig sabihin yan, mga kababayan po natin, kung may dapat i-report dito sa portal na ginawa ng Malacanang anti-fake news, mauuna pala dyan si Bongbong Marcos. Diba? And linawin na po natin, mga kababayan, tayo po bilang mga Pilipino ay gustong-gusto natin na maibalik si Saldico sa Pilipinas. Lalo na nagsalita na po itong kanyang partner, itong kanyang boss na si Tambaloslos Martin Romualdez. At sinabi nga ni Martin Romualdez na hindi siya ang kasama sa bicameral, kundi ang pinaka-mastermind ay itong si Saldico at si Chis Escudero. So, hindi niya pa tinuro si Bongbong Marcos. Pero ayon sa kanya, alam naman ang lahat kung sino ang gumagawa ng budget. Sino ang pumipirma. So, walang iba. Hindi iba, si Bongbong Marcos. Kaya kung umuwi si Saldico, mas mainam. Para magkaalaman at sabihin na ni Saldico kung ano yung dapat niyang sabihin. Total, meron din naman, ikukulong siya o iba kay pagurgor siya. Pero dapat bago mangyari yan, masabi niya ang lahat ng katotohanan. And sabihin niya na totoo ang sinasabi ng mga Marines. Mahirap dito kay Saldico, baka maipit, baka matakot, at bumaliktad. Pero at least kung bumaliktad siya, mga kababayan po natin, alam na natin ang katotohanan. Dahil unang-una, nagsalita siya sa mga videos niya, nagsalita siya doon sa kanyang Facebook. Hindi niya naman masabi na AI, hindi niya naman masabi na hindi galing sa kanya yon, hindi niya otorisado, dahil mismo ang kanyang abogado ang nagsabi. Kaya mga kababayan natin, maging mapagmatyag po tayo. Magbantay po tayo, mag-ingat din po tayo, dahil mukhang sila ngayon ay nagtatanim ng mga fake information. So may bagong lumabas na naman, no? Kaya hindi ako naniniwala dito basta-basta sa mga bagong lumabas na may malubhang sakit daw po itong si Bongbong Marcos. May nakita ako, no? Buti na lang hindi ko dito na-save kasi mahirap na. May malubhang sakit daw itong si Bongbong Marcos, di ba? At may AIDA daw ngayon. Itong si Mr. Tubig. Sinasabing jowa daw ng amo ng mga bangag. Kaya mahirap, no? Mahirap. Mag-ingat tayo sa mga nakikita nating videos and information na pinopost. Minsan nagkukunwaring kakampi po natin. Yan pala ay tanim fake news. Tingnan nyo si Bogres nakasuhan, sino pa yung mga nakasuhan. Marami na nakasuhan, no? Or si Maharlika nakasuhan din at marami pa. At yun nga, kailangan mag-ingat po. Mahirap. Sila mismo ang nagtatanim para tangkilikin ng mga Duterte vloggers, Duterte supporters, and then pag kumalat na, yung mga Duterte supporters ang kakasuhan. Kaya maingat sa tanim fake news. Dahil gumawa na po sila mismo ng portal. Kaya palagay ko mukhang sila po yung mauuna na isusumbong sa mga portal na yan dahil sa kanilang ginagawang kasinungalingan. O Saldico, magsalita ka, lumabas ka na, sabihin mo ang katotohanan. Maraming salamat po.